guys, good morning muna rito. Ay, malita pala. Good morning dyan at good evening rito. Eto guys, meron tayo ngayong pag-uusapan. Ito ay video ni ate. No, hindi ko siya kilala pero taga rito siya sa Canada. Maganda yung kanyang mga sinabi, mukhang sa immigration siya, no. Pero wala naman siyang mga biases or political leanings because I think she is working at immigration yata, no? Parang gano'n. So, tingnan natin. Hindi ko siya kilala. Pero, ate, kudos sa iyo, ha? At least, explain mo ito. Ito ay patungkol sa pagbisita ng ating Pangulo dito sa Canada. Ano ba ang ating mga magandang napakinabang at ano ba yung ating mga buti na idudulot nito sa mga Filipino na nandirito na sa Canada at sa mga Filipino na nagnanais pa na pumunta sa Canada. Okay, so I think maganda yung kanyang idiniscuss kaya magandang ating pag-usapan. Okay, so syempre yung mga didilis, panay ang paninira nagbiyahe na naman daw. Kumbaga yung inggit ng mga didilis hindi na lang nila iutot. Mga didilis, iutot nyo na lang yung mga hinayupa kayo. No? Hindi yan. Puro kayo inggit. Diba? Iutot nyo na lang yan. So, eto para at least kahit pa paano. Alam ko naman na hindi matitigil ang mga didilis dahil hindi titigil ang mga siraulo yan Pero kahit pa paano, baka may matutunan kayong mga hinayupa kayo. At baka naman yung inyong mga kamag-anak makikinabang rito mga hinayupa kayo tapos panay ang ganyan ninyo. 'Di ba? Panay ang inyong mga puna-puna kontra walang kabuluhan, mga walang kabuhay-buhay, mga kontrang puno ng kabobohan. Okay? So anyway, eto na, simulan natin ang mga sinabi rito ni ate at pakinggan natin habang ating mentuhan. Okay? Sige, let's go. Pakinggan muna natin ang buo. About to tell you is one of the biggest announcements for Filipinos in Canada and Filipinos worldwide. Canada has just signed 7 major agreements with the Philippines. And the question is, what does this actually mean for you? For Filipino Canadian. O yan maganda yung tanong ni ate So ano daw ba ang mga pwedeng magawa nito para sa ating lahat, no? Sa ating mga kababayan, higit sa lahat yung mga nandirito sa Canada. Okay? So maganda yan. This is not just paperwork. This is official recognition and national acknowledgement that your contribution to Canada is real, measurable, and deeply valued. Filipinos have been serving, building, caring, and leading. And now, Canada is saying, we see you. Nice. Ang ganda nung sinabing yun Ang ganda nung sinabi ni ating yun. Now, Canada is saying, we see you. Di ba totoo naman yun. At least ngayon nakikita ng Canada ang kahalagahan ng ating ng mga Pilipino. In fairness sa mga Pilipino guys ang trabaho ko rito sa Canada halos araw-araw pumupunta ako sa mga county sa mga bayan-bayan dito dahil yun ang aking trabaho. At nakakasalumuha ko ang maraming mga Filipino, iba't ibang lahi. Nakakausap ko rin ang mga ibang owners ng mga ng mga negosyo dito sa Canada, mga hotels, mga restaurants, ganyan. At even yung mga may-ari ng ibang mga franchise ng McDonald's rito ay mga nakakausap ko. At sila ay natutuwa, lalo na sa McDonald's, gustong-gusto talaga nila ang mga Filipino. Compare sa ibang lahi hindi ko naman hindi ko naman sinasabing mahina yung ibang lahi. Mas mas siguro mas gusto lang talaga nila yung mga Filipino because partly yung ating kultura natin rito, naiisa buhay natin at the same time nai-integrate natin sa ating trabaho. To be fair with the Filipinos talaga because it's our culture na yung hospitality, then yung talagang tayo hardworking, no? So maganda yan. Ngayon, ang problema lang, except doon sa mga didilis lalo yung mga yung mga didilis na anong tawag rito,
mga umaasa sa food bank, yung mga nanlait-lait kay Auntie Claire. Except rito, mga buraot lang ito. So, hindi naman lahat. Kahit saan man lahi, meron naman talagang ganun. May mga pasaway. So, may mga pasaway tayo rito, pero iilang piraso lang yon. At kalimitan, yung mga pasaway na yon ay mga nasa grupo ng mga didilis. Okay? Dahil mostly nang nakikilala ko ng mga maayos na nagtatrabaho rito, eh hindi naman didilis, no? So, iilan lang, di ba? Yung mga mongoloid. Sige, tuloy natin. For Filipino workers and students planning to come to Canada, this is where it gets even bigger. These agreements will make it easier. Yes, easier. O yan ha, easier. Guys, eto ha, i-inform ko lang kayo ha, napakalaking breakthrough nito para sa atin, lalo na yung mga nagpaplanong pumunta rito sa Canada na mga maging foreign students, yung mga international students. Bakit? Guys, medyo naghigpit ang Canada ha. Nagtandaan ninyo, naghigpit ang Canada ngayon sa mga immigrants, no? At dito sa mga temporary workers at dito sa mga international students, no? Naghigpit ang Canada. Now, because of this na pagpunta rito ni PBBM at nagkaroon tayo ng mga trade agreements at iba pang kung ano nung mga agreements, itong mga MOA, so nabigyan ng pagkakataon at nabuksan uli yung pinto. Okay? Pinto ng oportunidad para dito sa mga kababayan natin sa Canada. Mamaya i-discuss natin ha. Kasi marami laging mga nagsasabi na mahirap dito sa Canada kontra. Sige, mamaya tapusin muna natin to, then magpapayo tayo. Okay? Sige, let's go. To get your work permit, study permit, and even visitors visas. The doors that used to be heavy, they are starting to open. For Canadian farmers and businesses, if you are in agriculture, food production, or export, pay attention. Canada and the Philippines are aiming to finalize a major trade agreement by the end of 2026. And the impact, not small, not moderate, but massive. We are talking about tripling exports. Guys, eto ha, yung effect. Ito ha, anong sabi ni ate? Massive ha, grabe. Maganda yung sinabi niya rito. Ang sabi niya rito. Agreement by the end of 2026. Yes, yan yung MOA. And the impact, not small. MOU pala. Not moderate. Not but moderate. Massive. Massive, guys! Oh. Massive yung impact. Ibig sabihin na ito ang bunga ng pagpunta rito ni PBBM sa Canada. O ano, mga didilis? Buhay pa ba kayo? Mga hinayo pa kayo? Ganyang kalaki, ganyang kahalaga, no? Ang mga naging bunga ng pagpunta rito ni PBBM, nagkaroon tayo ng mga trades, no? Na napakalaki na maitutulong nito sa ekonomiya. Isa sa mga pinakamahalaga rito, hindi lang yung trade natin, kundi yung opportunity na nabuksan muli para sa ating mga kababayan, para sa mga international students, para sa mga temporary workers. Kaya huwag kayong mga bobo, mga hinayo pa kayong mga didilis kayo. Okay, tuloy natin. We are talking about tripling exports to the Philippines. In ASEAN region, this isn't just one country. This is a gateway to one of the fastest growing markets in the world. Yes. The projection, 2 billion added to Canadian industries, 14,000 new jobs created across multiple sectors. O yun, 14,000 jobs created. What the heck? Kaya nyo ba? Mga didilis, kaya nyo pa ba? Ibig sabihin, ito ay oportunidad para sa mga panibagong mga magiging may oportunidad na makarating dito sa Canada ha. 14,000, kaya mga kababayan ko, ngayon pa lang mag-check na kayo sa I think sa DFA, sa OWA, mag-check na kayo. Sapagkat eto na, may pagkakataon na at si ate kung hindi ko alam anong ni ate, pa-follow nyo na lang ha. Pero palagay ko mag-check kayo at magtanong sa OWA dahil pag ito ay nagtuloy-tuloy na isipin mo, malay mo, isa ka sa mapalad na makasama sa 14,000
na mag-o-open na trabaho at opportunity para sa ating mga kababayan. O, di ba ga? Sayang, sayang. This is not just trade. This is transformation. Yes. But what exactly is an MOU? An MOU, or Memorandum of Understanding, is a formal promise. Think of it like two countries getting engaged. They are committed, they are aligned, they're prepared. And pag ang MOU, gagawin at gagawin yan because yan, tulad yan sinabi ni ate, engage, no? Engagement. Commitment yan. So, basta may MOU na, 99% matutupad yan. Tandaan ninyo. No? Lalo na sa mga ganitong mga country, Canada, US, Europe, tandaan ninyo, itong mga kausap na nating ito, may mga bayag ito. Ibig sabihin, may isang salita at ginagawa talaga nila yan. Okay? So, once na pumirma tayo ng MOU, let's say, it's already a done deal. Okay? Done deal na yan, ha? Tandaan ninyo. Preparing for something big. But the full implementation is what we are waiting Yes. for next. To every Filipino household dreaming of a better future, if you got value from this, like and share this video because more updates are coming and you don't want to miss what happens next. This Okay. is Norlene Oligo Sarma. If you need a consultation from a licensed Wait. Norlene? Ano If you pangalan? need a consult Nor- next. This is Norlene Oligo Sarma. If you need a Oh, no. consultation from a licensed immigrant Norlene Oligarma. O, yun ha. Tapos ano siya? License. practitioner, Co- SMS me. Ayan, yan, follow nyo na lang siya rito, ha. O, yan, pwede kayo makapag-SMS sa kanya dyan, So, nasa immigration pala siya, ha. Consultancy sa immigration. So, kung maka-update, pwede kayong humingi sa kanya ng update, okay? So, eto guys, eto ang sinasabi natin, ha. So, napakaganda ng bunga ng pagpunta rito ni PBBM. Alam nyo, yung mga magagalit dito ng mga didilis na yung mga nagrarally-rally, ayaw nila ito kasi mga swapang yan, Ayaw niya ng mga yan na yung ibang mga kapwa natin Pilipino ay magkaroon ng opportunity na makarating rito sa Canada. 'Di ba? So eto napakagandang opportunity. So meron na tayong Memorandum of Understanding. So meron tayong trade. Ilang bilyon yun? Nasa 2 billion, di ba? Yung trade, ibig sabihin ito ay mga products, produkto, no? Aside from that, yung opportunity na binuksan na 14,000 na trabaho. Okay. Ngayon guys, eto, doon sa mga nagnanais pumunta rito sa Canada at kung kayo ay pala rin na makasama kayo rito, wag po kayong matakot. Maganda po sa Canada, wag po kayong magpapaniwala na Totoo lang, kahit saan namang lugar may mataas na bayarin, kahit saan lugar may mataas na ang cost of living. Pero guys, dito po sa Canada, kung marunong ka lang, no? At ikaw ay pagkarating mo rito, ang intention mo ay makaipon at hindi ka maggagastos, hindi ka magbuhay mayaman dahil madali lang rito kumuha ng kotse. Madali ang magka-credit card. Kung maganda ang credit line mo, naku po Rudy, talagang bubuhusan ka rito ng mga credit card companies, no? Ng pondo. So napakadali niya mga yan dito. Kaya lang, syempre, utang yan. So, kailangan maging masinop kayo. At maganda ang kitaan, no? Syempre, iba pa rin ang dolyar. So, kung ikaw lamang ay magiging matalino rito, hindi ka yung burara sa pera, magiging maingat ka, gaganda naman po ang buhay mo. At maging yung sa Pilipinas, makakapagpadala ka pa at makakaipon ka talaga, no? Maging maayos lang. Ngayon, yung mga nagsasabing sila ay nahihirapan kesyo ang daming mga pinagsasabing kung ano-ano dito sa Canada, wag po kayong magpapaniwala sa kanila dahil sila lang baka nasosobrahan sa gastos, hindi marunong mag-budget. At pangalawa, wag nyo pong sinisisi ang Canada dahil hindi kayo pinapunta rito ng Canada. Kayo ang nag-apply dito, kayo ang may gustong pumunta rito. Ngayon, kung hindi na kayo masaya rito, magsiuwi kayo para sa ganun, magkaroon naman ng ibang may ipasa nyo yung opportunity na nagkaroon kayo sa iba nating mga kababayan, no?
na at least baka sila mga anong tawag dito, talagang ang nais makaipon at hindi magbuhay milyonaryo rito. So, yun lang naman sa akin, no? So, yung mga didilis, galit na naman. Galit na naman ang mga dilis sa opportunity ito na nabuksan dahil sa pagbisita ng ating Pangulo. Okay? So, yun lang. Alam nyo naman, pagdidilis, wala talaga tayong mapapala sa mga yan. Wala yang pinapangarap sa ating bansa kundi ang maghirap. Wala yang pinangarap sa mga kababayan natin kundi ang wag magkaroon ng opportunity, 'di ba? Lalo na yung mga rito, yung mga umaasa sa food bank na mga didilis dito sa Canada. Lalo na yung mga nagsabi kay Auntie Claire na pangit pero tingnan mo mga itsura nila. Mapapa-Diyos ko, puro di ka na lang. Anyway lang, sa mga bobong didilis dyan at may sayad, nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!